Nabulabog ang isang establishmento sa Davao City dahil sa naiwang kahina-hinalang bag. Sa investigasyon naman, sa pagsabog sa Rojas Night Market ng Biyernes, sinabi ng mga otoridad na bagamat marami pa silang tinitingnang anggulo, hindi raw maisasantabi na pakay talaga ng mga nasa lugar dito na maghasik ng terorismo at pumatay ng maraming tao. May live report si Salima Refran. Salima. Nagkaroon nga ng bomb scare sa isang lugar dito sa Davao City kagabi. Samantala, yung IED na ginamit dito sa pagpapasabog sa Rojas Night Market, napag-alaman na hindi lang pala isa, kundi dalawa yung mortar na ginamit. Duda pa nga ng pulisya, baka ang gumawa ay estudyante pa raw ng terorista at notorious na bomb maker na si Marwan. Nabalot ng tensyon ang isang establishment arcade dito sa Davao City kagabi. Isang kahina-hinalang bag kasi ang iniwan sa loob ng isang kainan. Mabilis sa umaksyon ng PNP, Task Force Davao at K9 Unit. Matapos magnegatibo sa mga aso, kinabitan ng lubid ng bag at hinatak palabas. Negative sa pampasabog ang bag. Habang sinusuri ng mga otoridad, bigla na lang dumating ang may-ari. Naiwan nyo? Oo, kanina naiwan. Pasensya na. Kaya lang sir, nagpanik lahat eh. Maging alerto lang lagi, mama, tsaka hindi magkumpiyansa sa mga ganyan, mga unattended baggage or kaya mga hindi kaya yung mga gamit na naiwan. Tsaka yung mga nakaiwan, ma'am, kailangan hindi nila yung mga gamit nila na hindi na maiwan. Kasi po? Kasi makuan yung iba, magpanik yung ibang mga tao ba? Dalawang mortar rounds pa lang ginamit sa pagpapasabog sa Rojas Night Market na kinasawi ng 14 at kinasugat ng 70. Based on the evidence recovered, some of the metal fragments taken out from the victims, the improvised explosive device used last September 2 was made out of 2 mortar shells. It's a 60mm and an 81mm bomb put together into one. So kaya ganun kalakas yung ating pong explosion. Ang mismong crater na iniwan ng pagsabog, hindi agad mapapansin. Pero may paliwanag dito ang SITG. Imbes daw kasi napababa ang pagsabog, paikot ito. Based on our analysis, yung pag-recover ng mga patay, ng mga wounded, pakalat around the crater, hindi pababa. So kaya yung mga tinamaan, mostly lower extremities sa likod ng mga nagpapamasahe. Anti-personal explosives ang mga mortar. Oras sa sumabog, nagpipira-piraso ang bakal nito. Saka lilipad sa iba't ibang direksyon ang fragmentation. Inilabas din ng SITG Night Market ang ginawa nilang schematic diagram ng ginamit na IED. Binalot daw ito ng tela. Ang dalawang mortar makikitang pinagsama. Ang mas maliit, ang 60mm mortar. Ang mas malaki, ang 81mm mortar. Makikita din ang power source at ang cellphone bilang switch. Ayon kay Gaerlan, may matinding misyon daw ang may gawa ng pagpapasabog. Mas terroristic itong kanyang intent. Whoever, kung sino man itong grupo na ito, they really poured out yung kanilang maybe resources para i-detonate itong ganitong kalakas na bomb. Ang intent nitong gumawa man ito is really to harm and inflict maximum casualty. That's why ito po, ang intent talaga nito is either patayin ng pinakamaraming tao dun sa paligid na yon. Bagamat aminadong marami pa silang ibang tinitignang anggulo at motibo, di raw maiwasan ni Gaerlan ang posibilidad na baka ang may gawa ng bomba ay disipulo pa ng terorista at notorious na bomb maker na si Marwan. Remember, si Marwan, nakapagturo na siya ng napakaraming ito na siguro yung mga naturuan niya dati. Yung mga tinuruan nila dati, they have the knowledge and skills. Una nang sinabi ng SITG na ang mortar IED ay estilo ng mga grupo sa Central Mindanao. Matatanda ang sa Central Mindanao nagpalipat-lipat at nagtago si Marwan bago napatay. Samantala nga, Igan, ay katatapos-tapos lamang ng isang memorial mass dito sa mismong blast site na inialay naman ng mga runners club dito
sa Davao City. Samantala nga, Igan, ay sinabi sa atin ng mga otoridad na ngayon nga nagkakaroon ng mga bomb threat at mga bomb scare. Dapat daw maging alerto palagi at wag daw gagawing biro ang mga bomb scare. Mas mabuti na raw na maging maingat. Yan ang unang balita mula dito sa Davao City. Igan? Okay, ingat. Maraming salamat sa Lima Refran.